ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above and every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in the name. We believe in Thee, O God. We trust in Thee. There is Jesus. Leading prayer for beloved, honorable Pastor of mercy upon us, O God. Anoint Thy words. There is Jesus. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos ang lahat ng demonyong balakid ng mga hadlang sa gabal sa aming pagkinikast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po. Minamahal ang dakila at banal na pangalan ng ating mapagpalang Diyos. Mga minamahal, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor, respect, and cherish the blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved parents in the Lord, the beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy E. Almeda, and our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. And love also and respect to the beloved children, grandchildren, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, sa buong pamilya ng Almeda family, mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. At blessed evening po sa lahat ng ating beloved webcast viewers around the globe, mga minamahal na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Salamat po, mga minamahal, sa inyong pananatili sa pag-subaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa ating live streaming dito po sa dako ng Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, Zamboanga Outreach po, mga minamahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, lahat ng ating mga kapatid buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, mga minamahal, ang Diyos po magpala sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga beloved Muslim brothers, mga minamahal, na patuloy pong sumusubaybay at nanonood sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos ay sumagana po, minamahal, sa ating lahat. At sa lahat ng ating mga nearby outreach, sa dako ng Ayala, sa dako ng Malayal, sa mga kapatid po natin, sa dako ng Ipil, sa dako ng L6, sa dako ng Liloy, sa mga kapatid po natin sa dako ng Imelda, sa dako ng Malangas, mga minamahal, at maging sa mga kapatiran po natin sa dako ng L6, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at sa lahat po ng ating mga kapatiran in abroad, sa mga seafarer po nating mga kapatiran, mga minamahal, sa mga OFW, na talagang mga minamahal tinitiis ang lungkot at pagkawalay sa kanilang mga mahal sa buhay para lamang matugunan ang kanilang pangailangang finansyal at ganun din naman ay makatulong sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at sa mga puso ninyo na handang magbigay, tumulong sa gawain ng Diyos. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga kapatiran. Sa dako ng Malaysia, sa dako ng Singapore, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Thailand, at maging sa mga kapatid po natin sa dako ng Australia, mga minamahal, Kuala Lumpur, at maging sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, sa dako ng Al-Kubar, sa Qatar, sa Dubai, mga minamahal, at sa mga kapatid po natin sa dako ng Kuwait, at sa dako ng New Zealand, mga minamahal, sa dako ng New Jersey, sa dako ng Canada, mga minamahal, sa dako ng Grand Ferry, at sa dako ng Calgary. Ang Diyos po ang magpala, mga minamahal, sa inyo pong lahat, at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Hindi man po namin mabanggit isa-isa ang inyong mga outreach, mga minamahal, ay dalangin po namin ang kapayapaan at kagalangan, ang siyang pagyamanin ng ating buhay na Diyos, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y dadako na po sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, let's talk about the topic, signs that the Lord is watching us. Mga minamahal, signs that the Lord is watching us. Ang mga senyales, mga minamahal, patunay na ang Diyos ay gumagabay sa atin, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, isang dakilang biyaya, isang dakilang pagpapala, isang dakilang pribilehiyo at oportunidad sa isang tao, mga minamahal, kung siya ay pinapatnubayan, kung siya ay ginagabayan ng Diyos, kung siya ay mga minamahal iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sapagkat hindi po lahat ng tao ay taglay ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Hindi po lahat ng tao sa ibabaw ng lupa ay taglay ang gabay
taglay ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ng banal na Biblia, ang patunay, mga minamahal ng pabor ng Diyos ay nasa iyo, nakatutok sa iyo ang mata ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, ito'y mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya ang sabi po rito, mga minamahal, sa ating topiko, ating pong pag-aaralan ng iba't ibang tanda ng Panginoon ay gumagabay sa atin at mapatnubay sa atin. Sa mga panahon natin ngayon, maraming mga taong napapahamak, maraming mga tao ang humantong sa pagkapahamak, pagkadisgrasya, dahil mga minamahal, ang pag-iingat ng Panginoon ay hindi po sumasa kanila. Ang sabi ng banal na Biblia from the book of Philippians, chapter 4, verse 7, mga minamahal, ano po ang sinabi ng Biblia? Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong puso at ng inyong isip, pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito po ay isa sa mga signs, mga minamahal, that the Lord is watching us. May experience po natin, mga minamahal ko, yung peace even in the midst of trouble, even in the midst of difficulties, even in the midst of trials. Mga minamahal, makakaranas tayo ng problema, makakaranas tayo ng kahirapan, makakaranas tayo ng iba't ibang suliranin sa buhay, mga minamahal. Pero naandoon ang kapayapaan at kagalakan. Ito po ang pagkakaiba natin sa mga taong makasanlibutan. Kapag tayo po'y anak ng Diyos, ang patnubay ng ating mahal na Panginoon sumasa atin. Kapag tayo anak ng Panginoon, mga minamahal, isuko natin ang buhay natin sa ating mahal na Panginoong Kristo at tanggapin natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tayo po'y matataka ng Espiritu Santo, mga minamahal. Ito po'y patunay na tayo po'y mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon at ang nagmamay-ari sa atin ay ang ating pinakamamahal na po. We are God's own property, mga minamahal. Tayo na po ay pag-aari ng ating pinakamamahal na po. Dahil isinuko na po natin sa Kanya ang ating buhay at dahil sa ating pagsuko ng ating buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, tayo po ay naging pag-aari ng Diyos. At dahil tayo po ay pag-aari ng Diyos, tayo po'y nasa ilalim ng pag-iingat ng Panginoon. Tayo po'y nasa ilalim ng proteksyon ng ating dakilang Diyos. Sa araw, sa gabi, saan man tayo pumaroon, mga minamahal. Kaya nga po siya'y nangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng mga minamahal kagipitan. Iuunat niya ang kanyang mapagpalang kamay, mga minamahal, kanyang kanang kamay, upang tayo po'y iligtas sa anumang mga sakuna at kapamakan. At ang sabi rito, ang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo pong mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi po tayo exempted sa mga problema. Hindi po tayo exempted sa mga karamdaman. Hindi po tayo exempted sa mga kahirapan, sa mga pagsubok, sa mga dagok sa buhay. Hindi po tayo exempted dyan, mga minamahal. Pero ang pangako ng ating mahal na Panginoon, sa gitna ng kabagabagan, sa gitna ng problema, sa gitna ng suliranin, ang kapayapaan, mga minamahal, na galing sa Panginoon, na hindi masayod ng kaisipan, sapagkat ang kapayapaan na galing sa ating mahal na Panginoon, ito po hindi mabibili ng salapi. Ito po hindi mababayaran ng ginto. Hindi po ito matutumbasan ng anumang mga material na mga bagay. At ang kapayapaan na galing sa ating mahal na Panginoon, ang Biblia, ang mariin na nagpapaliwanag na hindi ito masayod, mga minamahal ng kaisipan. Yan po yung tinatawag na unspeakable joy, unspeakable peace na mararanasan ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Hindi masayod, hindi maririp, mga minamahal, hindi maarok, mga minamahal ko ng kaisipan, ang kapayapaan na dulot ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan po ang kapayapaan na bigay ng Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, sometimes may mga pagsubok na pilit tayong itinutulak upang tumalikod, upang lumayo, hindi na magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit mga minamahal, may nararamdaman po tayong kapayapaan at kagalakan bunga ng ating paglilingkod. At ang sabi ng Biblia, ang kapayapaan at ang kagalakan na ito ay hindi masayod, mga minamahal ko ng kaisipan. Hindi natin maipaliwanag kung anong klaseng kapayapaan, anong klaseng kagalakan ang ating nadarama, mga minamahal, mula ng ating isinuko ang buhay natin sa ating mahal. Sabi ng Biblia, ang kapayapaang ito na galing sa Panginoon, kapayapaan na hindi masayod ng pag-iisip, ito'y mag-iingat ng ating puso
at mag-iingat ng ating pag-iisip sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. So makita mo yung proteksyon, mga minamahal, outward appearance, inward appearance sa ating kaloob-looban. Nandiyan ang pag-iingat, mga minamahal ko, ng kapayapaan na galing sa ating mahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, He is a Prince of Peace, mga minamahal. Siya po'y prinsipe ng kapayapaan. Kaya kapag ikaw ay maglingkod sa Panginoon, isuko ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay sasayo. Ang mahal na Panginoon ay sasayo. Sabi ng Biblia, ikaw ay sasa Diyos at ang Diyos ay sasa iyo, mga minamahal. So makita mo, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikabahala dahil nasa iyo ang ating mahal na Panginoon. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo, sa isip mo, sa puso mo. Ibibigay niya sa iyo ang kapayapaan na hindi masayod ng kaisipan. Ang sabi rito, mga minamahal, you are at peace even in the midst of problems, mga minamahal. Ma-experience mo yung peace even in the midst of problems, even in the midst of difficulties. Mga minamahal, mababahala ang maraming tao, mababagabag ang maraming tao pagdating ng mga sakuna, pagdating ng mga dilobyo, pagdating ng mga epidemya, pagdating ng mga salot sa ibabaw ng lupa. Mababahala ang maraming tao, mababalisa ang maraming tao, mababagabag ang maraming mga tao. Ngunit ikaw, na anak ng Diyos, na pinaghaharian ng ating mahal na Panginoon, nasa iyo ang kapayapaan na galing sa Diyos, kapayapaan na hindi masayod, hindi maririp, hindi maarok ng kaisipan, na siyang mag-iingat ng iyong puso at mag-iingat ng iyong kaisipan. So magiging panatag ka, matutulog ka sa gabi ng payapa, gigising ka sa umaga, nataglay mo ang kapayapaan. Matutulog ka sa gabi, mga minamahal, taglay ang kagalakan, gigising ka sa umaga, nataglay ang kagalakan. Ito po yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, para sa atin na nakatikim o natikman na natin ang bunga at benepisyo ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nahihirapan na tayong tumalikod sa Diyos. Nahihirapan na tayong lumayo sa mahal na Panginoon. Para sa atin, mga minamahal na mga anak ng Diyos na nakaranas ng napakaraming pagpapalang ibigay ng ating mahal na Panginoon sa iyo, ang pagpapalang ibigay ng Panginoon sa akin, sa ating lahat, hindi na mabilang ng mga daliri sa ating mga kamay. Kung bibilangin natin isa-isa, yung pagpapalang ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon mula sa pagbabago ng ating buhay, mga minamahal, sa kagalingan ng karamdaman, sa mga kalutasan ng mga problema nating kinakaharap, ng Diyos ang nagbigay ng solusyon. Mga minamahal, sa mga panganib nating kinaharap, na Diyos ang nag-iingat sa atin. Hindi na po natin mabilang ang mga pagpapalang ito, mga minamahal, pagbabago ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga minamahal, tuloy na ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay walang kalugian. Pawang biyaya, pawang pagpapala ang ating mararanasan. So sabi ng Biblia, we experience peace even in the midst of trials and even in the midst of difficulties. Ma-experience mo pa rin ang kapayapaan. Gitna ng bagyo, mga minamahal, tingnan po ninyo, meron pong mga patutuo, mga minamahal, kagaya po ng nagdaang mga minamahal COVID. Amen. COVID crisis, mga minamahal. Talagang takot na takot ang maraming mga tao sa ibabaw ng lupa. Sila'y balisang-balisa. Ngunit tayong mga anak, dahil ang puso natin, tayo nagtitiwala sa Panginoon, na nanatiling panatag ang ating puso at ang ating kaisipan. Pangalawa, mga minamahal, from the book of Psalms chapter 34 verse 7, ang sabi rito, help from the Lord arrive at the right time, mga minamahal. Yung tulong na galing sa ating mahal na kanyang ipinangako sa atin. Ang sabi niya, hindi maikli ang kanyang mga kamay upang tayo po'y iligtas sa gitna ng mga kapahamakan. Yan po'y nakasulat sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 59, versikulo 1. Mga minamahal, hindi nakatabon ang kanyang pandinig, mga minamahal, sa ating mga daing. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po'y dumaing, tayo po'y humikbi, tayo po'y umiyak sa ating mahal na Panginoon, ang ating mga iyak, mga minamahal, ay pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, meron pong tulong, mga minamahal, at ang tulong ng mahal na Panginoon ay darating in a right time, mga minamahal. Sabi ng ating pinag-aaral, help from the Lord arrive at the right time. Yung tulong ng Panginoon, mga minamahal, ito'y darating. Huwag po tayong mabahala.
Huwag po tayong matakot, mga minamahal. Magtiwala lamang po tayo sa ating mahal na Panginoon sapagkat ang tulong ng Diyos ay palaging darating, mga minamahal, sa perpektong oras. Darating ang tulong ng Panginoon sa tamang panahon. Ito po'y nangyari na po, mga minamahal. Maraming mga mananampalataya, written biblically, mga minamahal, sa scriptures, at yung mga mighty ones natin, humarap ng mga panganib, humarap ng mga kapahamakan. Kanila pong kinaharap ang mga disgrasya na sila po'y nasa bingit na ng kamatayan, minamahal. Ngunit hindi sila pinabayaan ng mahal na Panginoon. In the right time, dahil ang timing ng Panginoon ay perpekto, mga minamahal, darating ang tulong ng Panginoon sa tamang panahon. Tingnan po ninyo si Daniel. Itinapon sa lungib ng leon, mga minamahal, bagamat siya po'y walang kasalanan, ngunit dahil po, mga minamahal, siya po ay isang taong malapit sa mahal na Panginoon, tuwing umaga, tanghali at hapon, siya po'y nananalangin sa ating mahal na Panginoon, at dahil sa kanyang pagiging prayerful, mga minamahal, mapanalanginin, siya po ay, mga minamahal, pinatawo ng isang mabigat na kasalanan, at siya po itinapon sa lungib ng leon. Makita mo, mga minamahal, right timing po yung tulong ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Bible, Psalms chapter 34 verse 7, ano pong sabi ng Biblia? The angel of the Lord encampeth round, mga minamahal, about the righteous, o about to them that fear Him, mga minamahal. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng mga natatakot sa Kanya. Dumarating ang anghel ng mahal na Panginoon. Ang tulong ng mahal na Panginoon ay napakaraming paraan, mga minamahal. Maraming mukha ang pagtulong ng ating mahal na Panginoon. Magugulat ka na lang, mga minamahal, maraming paraan ang kanyang gagamitin. Kagaya po ng isa nating kapatiran, nagkaroon ng malakas na lindol sa dako ng Baguio, sa dako ng Hyatt Hotel. Mga minamahal, nag-collapse yung building dahil nagkaroon po ng malakas na lindol sa dako ng Baguio. Mga minamahal, marami pong namatay at marami pong mga survivor, rescue, natabunan ng iba, mga minamahal ko, ng mga debris, mga gumuhong semento mula sa gusali. At akala nila, mga minamahal, ay wala na pong tao sa ilalim ng lupa. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, meron po tayong isang kapatiran na adult square. Ang kanyang apo ay children's square, ay nasa ilalim pa po, mga minamahal ko, ng building. At alam po ninyo, mga minamahal, sa sobrang wala silang makain sa ilalim ng building, umabot na po ng 5 araw, 6 na araw na sila po ay nasa ilalim pa po ng gumuhong gusali. Halos wala silang makain, wala po silang mainom. At alam po ninyo, sa terribling uhaw nila, dahil ang kanilang ginagawa, mga minamahal, sa ilalim ng gumuhong gusali, sila po yung nagpupuri, umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Yan po ang ating sikreto, mga minamahal, na mga anak ng Diyos. Ilalim ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kapag tayo po ay nasa bingit ng panganib at kapahamakan, inaawitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag ang ating mga pagpupuri, mga minamahal, ay pumailan lang sa kahanginan, sa kalangitan, sa trono ng ating pinakamamahal na Panginoon, at mahipo ang ating dakilang Diyos, darating, mga minamahal, ang tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya kay Pablo, kagaya kay Silas, mga minamahal, sila'y nakagapos, nakatanikala ng mga kamay, ang kanilang mga paa, mga minamahal, ngunit ang kanilang mga bibig ay hindi po nakatali, mga minamahal. Ang kanilang ginawa, sila'y nagpuri, umawit ng mga salmo, umawit ng mga himno, umawit ng mga spiritual na mga awitin, minamahal. Ano ang ginawa ng ating mahal na Panginoon? Kanyang ninanig, mga minamahal, sa magitan ng malakas na lindol ang karsel at ang mga kadena sa kanilang kamay, kadena sa kanilang paa, mga kadena sa pintuan ng karsel. Ito po'y giniba ng Diyos. Ito po'y winasak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ganon na ganon sa ating mga anak ng Diyos, sa ating kapanahunan ngayon. Ganon ang ginawa ng maglola habang sila nasa ilalim ng gumuhong gusali sa dako ng Baguio. Yan po'y Hyatt Hotel, mga minamahal. Habang sila nakakaramdam ng matinding uhaw dahil 3 araw na hindi po sila makainom, walang kain, tubig ang kanilang hinihiling. Ang apo niya ay iyak na lang ng iyak, humihingi ng tulong, mga minamahal. Alam po ninyo, ang ginawa ng mahal na Panginoon, bigla pong nagpaulan ng Panginoon ng napakalakas na ulan, at ang tubig mula sa ibabaw
ay napunta, mga minamahal, sa ilalim ng gumuhong gusali. Nakainom yung maglola, mga minamahal. At alam po ninyo, dahil sa matinding gutom, 5 araw na po silang nasa ilalim ng gusali, gumuho na gusali, mga minamahal. Sila po nananalangin ng mga minamahal, sila'y maligtas. Minamahal ko, napakadilim sa ilalim ang sabi, ayon po sa kanilang patotoo. Ngunit alam ninyo, mga minamahal, ang kinasangkapan ng ating mahal na Panginoon ay isang kulisap, mga minamahal, yung firefly, mga minamahal, yun ang pumasok doon sa pinakailalim, mga minamahal, ng gumuhong gusali, at nabigyan sila ng liwanag, mga minamahal. Nakarating po yung kulisap na yun sa kanilang kinaroroonan. At ito po ang naging guide nila, sila po'y gumapang dahan-dahan palabas. Yung kulisap na yun ang naging gabay nila hanggang sila po ay naka-exit, nakalabas doon sa ilalim, mula doon sa ilalim ng gumuhong gusali. So makita mo, maraming paraan ang Panginoon sa pag-iingat ng kanyang mga anak, ng kanyang mga lingkod, di ba? Si Daniel, hindi po linapa, mga minamahal ko, ng leon. Inutusan ng mahal na Panginoon ng kanyang mga anghel na tikumin, mga minamahal, tikumin ang mga bibig ng leon. At alam po ninyo, yung leon na yon ay talagang gutom na gutom, mga minamahal. Kung walang pag-iingat at proteksyon ng mga anghel ng Diyos mula sa mahal na Panginoon, mga minamahal, mamamatay si Daniel. Ngunit ang pangako ng mahal na Panginoon na ipapadala ng Diyos ang kanyang tulong, ipapadala ng Panginoon ang kanyang pagliligtas, ipapadala ng Panginoon ang kanyang pag-iingat sa gitna ng mga panganib at mga kapahamakan, mga minamahal. Yan po ang pangako ng ating isa po yan sa mga senyales na tayo po'y pinapatnubayan ng Panginoon, tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal. Ang pangatlo, mga minamahal, sabi rito, you grow stronger even you are exhausted. Isa po sa mga senyales, ang unang senyales nating pinag-aralan, kapag ikaw ay pinapatnubayan ng mahal na Panginoon, dadanas ka ng problema, dadanas ka ng kahirapan, dadanas ka, mga minamahal ko, ng panganib, ngunit mga minamahal, ang puso mo ay mananatiling payapa sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa, mga minamahal, kapag ikaw, isa sa mga senyales na pinapatubayan ka ng ating mahal na Panginoon sa gitna ng panganib, darating ang tulong ng ating pinakamamahal. Gagamit siya ng tao, gagamit siya ng anumang paraan, mga minamahal, para ikaw ay mailigtas. Ang pangatlo, mga minamahal, you grow stronger even you are exhausted. Maramdaman mo, mga minamahal ko, na kahit ikaw ay nanghihina na, taglay mo pa rin ang panibagong kalakasan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa ganang atin lamang, tayo po ay mahina. Ngunit sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kalakasan natin ay palaging nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isaiah chapter 40, verse 29, ano po ang sinabi ng Biblia? Siya'y nagbibigay ng lakas sa mga mahihina, at ang walang kapangyarihan ay pinapanagana niya ng kalakasan. So our strength comes from the Lord. Ang kalakasan natin, mga minamahal, bilang Kristiyano, physically strength, spiritually strength, ito po'y galing sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, upang hindi tayo magmayabang sa ganang ating sarili lamang, sapagkat kapag maunawaan nating lubusan na ang lakas natin ay palaging nanggagaling sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo magmamayabang, hindi tayo magmamupuri, hindi tayo magiging palalo sa ating mga sarili, sapagkat lubos nating naunawaan na ang lahat ng saganang nasa atin, ito po'y nanggaling sa mahal na Panginoon. Siya ang nagbibigay ng lakas doon sa mga mahihina, at siya'y nagbibigay ng kapangyarihan. Pinapanagana niya ang kalakasan, mga minamahal, ng mga taong walang kapangyarihan. So makita mo, kung taglay mo ngayon ang kalakasan, taglay mo ngayon ang kapamahalaan, mga minamahal, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayong magmayabang, huwag tayong magmapuri, dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, ang nagmamataas sa kanilang sarili ay ibababa ng Diyos. Ang sino mo nagpapakababa sa kanilang sarili ay itataas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isaiah chapter 40 verse 31. Ano pong sinabi ng Biblia? Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. They that wait upon the Lord shall renew their strength, mga minamahal. So makita mo, mga minamahal, tayo po'y naghihintay, mga minamahal, sa banal na pagdating ng ating yan po ang ating blessed hope, mga minamahal, yung appearing
of our beloved Jesus Christ in the day of rapture. That is our blessed hope, mga minamahal. Yung pagdating ng mahal na Panginoon sa araw ng pagdagit, yan po ang ating pag-asa. Yan po ang ating pinakahihintay, mga minamahal, yung pagdating ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Kaya ang sabi ng Biblia, ngunit silang mga naghihintay sa Panginoon ay mga magbabagong lakas. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Sapagkat, mga minamahal, ating pananampalataya ay buo, walang pag-aalinlangan, na ang Panginoon ay darating, at ang sabi ng Biblia, at tayo kukunin ang sinumang tapat na naglilingkod sa Kanya, mainit na naglilingkod sa Kanya, pinapahalagahan ang Kanyang mga kautusan, ipinapamuhay, mga minamahal, ang Kanyang mga banal na salita. Mga minamahal, sila'y kukunin ang ating mahal na Panginoon sa araw ng pagdating ng Panginoon, that is the day of rapture, araw ng pagdagit, mga minamahal, sa apat na sulok ng digdig mula silangan, kanluran, hilaga, timog, ang lahat ng magtuwid ay ipunin ng ating mahal na Panginoon. At yan po ang ating pinakahihintay na dumating ang Panginoon, na naway sa pagdating ng ating dakilang Diyos, masumpungan tayong malinis. Sana sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, masumpungan tayong kaaya-aya. Naway masumpungan tayong walang bahid ng dungis. Naway masumpungan tayong walang kapintasan. Naway masumpungan tayong sakdal sa Kanyang banal na paningin, mga minamahal. Ay tayo nagsusumikap na lumakad ng matuwid at kaaya-aya sa banal na Panginoon, sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, mapalad yung alipin na madatnan ng Kanyang Panginoon na gumaganap ng mga bagay na yon. Ibig sabihin, mga bagay na naayod sa Kanyang banal na kalooban. Pero ang mabuting balita dito, mga minamahal, tayo pong mga naghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay magkakaroon tayo ng panibagong kalakasan bawat umaga. The Lord renew our strength every morning, mga minamahal. Nagkakaroon tayo ng mga minamahal, panibagong kalakasan. Renew ng Diyos ang ating lakas. Kaya in the times na tayo po ay mahina, sa panahon na tayo po ay nanlalamig, sa panahon na tayo po ay nanlulupaypay, sa panahon na tayo ay nanghihina, mga minamahal, manatili lang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, dahil i-renew, ibibigay sa atin ng Panginoon ang panibagong kalakasan. Sabi ng Biblia, sila'y papainan lang na may pakpak na parang mga agila. Makita mo, mga minamahal, yung agila, yung attitude ng agila, even in the midst of the storm, mga minamahal, kahit sa gitna ng malakas na hangin, malakas na bagyo, hindi nababahala ang agila. Bakit po, mga minamahal? Ang ginagawa ng agila, mga lumilipad ng mas mataas pa, mga minamahal, sa malakas na hangin ng bagyo. Siya po'y pumapailan lang, mga minamahal, sa ibabaw ng ulap, sa ibabaw ng hangin. Kaya't ang hangin ay nasa baba, ang agila ay nasa ibabaw, mga minamahal ko, ng lakas ng hangin. Kaya't hindi siya nag-aalala. Ang kanyang bagwis, mga minamahal ko, ay malapad. Malakas ang kanyang mga pakpak. Sabi ng Biblia, tayo lilipad katulad ng isang agila. Sila'y magsisitakbo, hindi sila mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi sila manghihina. Mga minamahal, bakit po? Dahil ang kalakasan na galing sa Panginoon ay ating taglay. Maramdaman natin minsan ang panghihina, maramdaman natin, minsan ang panlulumo sa paglilingkod. Ngunit habang tayo po'y nanatili na umaasa at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng panibagong kalakasan. Mga minamahal, renew ng Diyos ang ating lakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Last verse po, mga minamahal, Philippians chapter 4, verse 13, mga minamahal. Sabi rito, lahat ng mga bagay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. We can do all things through Christ which strengthened us. We can do all things through Christ which strengthened us. Magagawa po natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa atin. So, punto por punto, mga minamahal, na tayo po'y manatili sa kamay ng Panginoon. Huwag tayong hihiwalay. Huwag tayong lalayo
Sapagkat kapag tayo po'y lumayo, humiwalay sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, kanino tayo? Saan tayo kukuha ng kalakasan? So tayo manghina, manlulumo tayo, physically, spiritually, mga minamahal. Ngunit kapag tayo po'y maglingkod sa Panginoon, manatil na isinusukot, itinitiwala ang buhay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, si Kristo, sa Kanya nagmumula, mga minamahal ko, ang ating kalakasan. Kaya't mapalad tayong mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Sa mga oras nito, minamahal tayo po ay manalangin para po sa ating minamahal na mga kababayan na ngayon lamang po nakapanood ng ating banal na programa. Ang Diyos po ang magpala sa inyo, mga minamahal. At tayo po sama-samang manalangin. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Ibigit po ninyo ang inyong mga mata at isuko ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Let us pray. Hallelujah. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Isus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Linisin mo ang aking puso. Linisin mo ang aking isip. Hugasan mo ko sa pamagitan ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Kahabagan mo ko, Diyos. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Tinatanggap kita na aking Diyos at tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami manalangin para sa inyo, mapagpalang Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalan Kristo Jesus. Kami nagpupulit, nagluluwalhati sa iyong banal at dakilang pangalan. Kahabagan mo po ang aming mga kababayan mula Luzon, Visayas, buong Mindanao, sa ibayong dagat, mahal na Panginoon. Kasangkapan mo po ang aming live streaming na ito para sa kanilang kaligtasan. Bigyan mo po sila ng pagkakataon na makilala ka at mapaglingkuran ka habang bukas pa ang dungungan ng langit sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord. Bless us in the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo at mga minamahal para po sa ating apat na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Mahalaga ang pananampalataya. Kaya't kailangan nating dumulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon upang makarinig po tayo ng banal na ebanghelyo ng salita na ipinapangaral ng ating mga ngaral ng ating mga beloved preachers, sapagkat sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Sa magitan po ng ating pakikinig ng salita ng Panginoon, magkaroon po tayo ng pananampalataya. At ang pananampalataya natin, mga minamahal ko, ay tataglay ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan na bunga, mga minamahal, sa salita ng ating mahal na Panginoon, ang siyang gagawa ng himala sa ating buhay upang tayo lubos na magtiwala sa Kanya at ang ating paglilingkod ay hindi po maging matibay mula sa karunungan at aral ng tao, kundi mula sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ang pangatlo, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Patuloy lamang pong maglingkod upang maghimala ang Panginoon sa mga buhay natin, mga minamahal. At tayo po'y dumako sa ating po mga panalangin regarding po sa ating mga pangailangan, material, financial, spiritual. Ating idulog ito sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ang ating mahal na Panginoon is the source of everything. Ano man ang kailangan mo, kapatid, material man, financial man, ano man ang mga prayer request mo, spoken request mo, hilingin natin ito sa mahal na Panginoon. In the right time, in the right season, ipagkakaloob ng Panginoon ang iyong kahilingan. Tayo po'y manalangin. Pagpala namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat sa mga oras nito, Panginoon. Ikaw ang higit na nakakapatid sa mga desire ng aming mga puso, sa aming mga inaasam. Dalangin namin, mahal na Panginoon, buksan mo ang dunguan ng langit, ibigay ang aming mga kahilingan, mahal, tugunin ang aming mga panalangin kung ito'y naaayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo kaming lahat sa material, sa financial at spiritual, ipagkaloob mong kalakasan, katatagan sa aming paglilingkod sa iyo upang sa araw ng iyong banal na pagdating ay sumpungan mo kaming gumaganap sa iyong dakila at banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan, minamahal.
at para po sa ating mga karamdaman, tayo pidako sa ating mass healing, ano man po ang ating mga karamdaman, mga minamahal, sabay-sabay po tayong manalangin sa unang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor. Hilingin po natin sa Panginoon ang kagalingan ng ating mga karamdaman at kalutasan ng ating mga problema. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras nito, mahal na Panginoon, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong ito sa aming mga ulo. Anumang karamdaman ng Diyos, ikaw magpagaling. Mahal na Panginoon, mga problema, ikaw magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness, demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty began, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman, mga ubo, hika, anumang pilik, mga sakit sa aming physical na katawan, mga panghina, panlupaypay, panlalamig at pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, demonyo ng kawalan, cast out right now, in the mighty name of Jesus, amen, amen and amen, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Minamahal, para po sa ating karagdagang mga announcement, huwag po ninyong kakalimutan, bukas, araw ng linggo, mga minamahal, ating pong Holy Supper, mga minamahal. Pagsumikapan po nating makadalo sa ating mga nearby outreach, sa mga outreach na ating dinadaluhan, mga minamahal, dito po sa dako ng Suntu, Tala, Lumbangan, Zamboanga City, Zamboanga Outreach, ang ating schedule po mga minamahal oras ng ating panambahan, ating general worship, alas 10 po ng umaga ang ating simula at tayo po ay natatapos alas 3 po, minamahal ko ng hapon. Ulitin ko po, Holy Supper po natin araw ng bukas. Every Wednesday po, alas 4 ng hapon, alas 8 ng gabi, tayo po natatapos. Ating overnight prayer ay alas 10 ng gabi at madaling araw, alas 3 ng madaling araw ng Sabado, tayo po mga minamahal ko ay natatapos yung ating banal na programa, mga minamahal sa ating Jesus Miracle Hour under the